King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1101. Ang huling pagsugod. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malubhang nasugatan ng Demigod Dragon Emperor noon, ngunit ito ay nakabawi sa antas ng isang Sacred King, marahil dahil sa ilang kapalaran na nakuha nito sa God Corps. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng Black Destruction Serpent Dragon ay nalampasan ang karamihan sa mga Sacred Kings. Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay patungo sa landas ng liwanag nito sa bilis na ikinagulat ni Zhao Fang, ngunit ang iba pang mga eksperto ay mas nabigla sa bilis ni Zhao Fang. Ang sinumang namumukod tangi sa kanilang mga kapantay ay walang kapantay na mga eksperto na hindi bababa sa mga Sacred Kings. Kahit na ang pinakamalakas na demigod ng Great Gun Lord Dynasty, Demigod Dragon Emperor, ay biglang tumingin kay Zhao Fang nang may pagtataka. Mahusay, brat. Mukhang hindi mali ang pinili ko. Sabi ni Demigod Scarlet Blood ng Tai family na may mahinang ngiti. Medyo malayo siya kay Zhao Fang, ngunit pinatunayan ng kasalukuyang bilis ni Zhao Fang ang kanyang potensyal at lakas. Hindi simple ang taong iyon. Isang hindi tao na demigod mula sa Dark Capital Cult ang nagbigay kay Zhao Fang ng malalim na sulyap. Hindi niya iisipin ang pagpatay sa isang junior na may potensyal mula sa Kalabang Lord Dynasty. Gago itong brat na ito. Si Demigod Ferocity, na ngayon ay nasa likod ni Zhao Fang, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang magagawa. Ang kanyang kaluluwa ay ang kanyang kahinaan. Kung pilit niyang sinubukang abutin si Zhao Fang, maaaring maapektuhan siya ng mga ilusyon, at kung siya ay tamaan ng mga bola ng divine power sa ganoong kalagayan, iyon ang kanyang kamatayan. Siyempre, hindi lang si Zhao Fang ang namumukod Tenji. Ang nakakatakot na lakas ni Nan Gongsheng ay nagulat din sa maraming eksperto. Sa puntong ito, si Nan Gongsheng ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm, at ang kanyang pangunawa ay umabot sa kanyang paglilinang. Nakontrol niya ang higit na kapangyarihan ng Evil God habang umaarangkada siya sa mabangis na paraan. Kasabay nito, ang pag-unlad ni Kunyon ay hindi mas mabagal kaysa sa mga normal na demigod. Nakatuon si Kunyon sa pagpapalakas ng katawan sa kanyang nakaraang buhay, kaya ang kanyang kaluluwa ang kanyang kahinaan, ngunit mula nang siya ay muling nabuhay, si Kunyon ay nagbigay ng maraming pansin sa kanyang kaluluwa. Namumukod tangi din ang Sacred King Samsara, Sacred King Darkscreen, at ilang makapangyarihang hindi tao na Sacred Kings. Di nagtagal, matagumpay na nalampasan ni Zhao Fang ang pagsubok ng mga ilusyon. Nalampasan ko na ngayon ang kalahati ng landas ng liwanag. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang habang nakatingin sa harapan. Naging solemn na rin ang mga ekspresyon ng mga kalapit na eksperto mula sa magkabilang Lord Dynasties habang sila ay bumagal. Kakasimula pa lang ng totoong pagsubok. Sabi ng isang hindi taong eksperto sa mataimtim na tono. Ang mga bola ng divine power na nahuhulog mula sa langit noon ay napakalaki at may halatang aura, kaya medyo madaling umiwas. Gayunpaman, ang mga bola ng divine power ngayon ay kasinlaki na lamang ng isang kamao, at ang mga ito ay nahulog din ng mas mabilis. Pinagsama-sama rin ang mga ito, na nagpapataas ng kahirapan sa pag-iwas sa kanila ng higit sa 2 beses. Kung sinabi ng isa na ang paglalakbay noon ay ang pagpili ng mga eksperto kumpara sa parehong antas ng paglilinang, kung gayon ang paglalakbay na ito ay ang pagpili ng mga eksperto na maaaring hamanin ang mga may mas mataas na paglilinang. Mayroon ding iba pang mga pagsubok sa landas ng liwanag. Whoosh! 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 Ang mga compact golden swords of light ay lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Ang bawat gintong espada ay naglalaman ng elemento ng metal, at maaari nitong agad na pumatay sa mga sacred lords sa unang yugto. Weng! 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 Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang sacred lightning body at hinarang ang mga gintong espadang ito ng magaan na ulo. Bam! Ilang dosenang gintong espada ang dumapo kay Zhao Fang at nabasag. Sa kabutihang palad, ang aking sacred lightning body ay nakalusot sa mga huling yugto ng ika-6 na antas bago ito. Kahit na ang mga pag-atake mula sa mga normal na late stage na sacred lords ay mahihirapang sirain ako. Si Zhao Fang ay puno ng kumpiyansa. Kahit na ang mga espada ng liwanag na nasa kanyang harapan ay nabuo mula sa purong elemento ng metal, mahirap tumagos sa kanyang depensa. Ang atensyon ni Zhao Fang ay pangunahin sa mga bola ng divine power na bumabagsak mula sa langit. Sa kabilang banda, nalampasan din ni Demigod Ferocity ang pagsubok ng mga ilusyon,
at naging mas solemn na ang kanyang ekspresyon nang makita ang sitwasyon ng mga nakapaligid sa kanya. Kailangan kong lampasan ang brat na iyon. Si Demigod Ferocity ay sumugod ng may mabangis na ekspresyon. Ilang dosenang gininto ang espada ng liwanag ang lumitaw din sa kanyang harapan, at ang mga espadang ito ay nagawang agad na pumatay ng mga normal na demigod. Bagamat dalubhasa si Demigod Ferocity sa depensa, hindi siya naglakas loob na harangin ang mga espada ng Lighthead-on. Kaya lang niyang iwasan ang mga ito. Ang iba pang mga eksperto ay nagpahayag ng kanilang kakayahan sa landas ng liwanag upang harapin ang panganib na nasa harapan nila. Ang mga pagsubok sa landas ng liwanag ay sumasalamin sa depensa, bilis, liksi, layunin, pag-unawa sa 5 elemento, at iba pang aspeto, kaya patas ito para sa lahat. Kahit na ang ilang mga eksperto ay hindi nagpakadalubhasa sa isang partikular na aspeto at gumugol ng mas maraming oras upang makapasa sa pagsusulit na iyon, maaari silang makahabol sa aspeto kung saan sila nagdadalubhasa. Ang kabuuang bilis ni Zhao Feng ay medyo mas mabagal kaysa sa demigods, ngunit halos walang pagsubok ang makakapagpabagal sa kanya. Kahit na ang mga bola ng divine power sa kalangitan ay sobrang siksik at mabilis, madaling naiwasan ni Zhao Feng ang mga ito gamit ang God's Spiritual Eye. Kalokohan, hindi ako makahabol. Ang distansya sa pagitan ni Zhao Feng at Demigod Ferocity ay nagsimulang tumaas, at ang huli ay nakatitig lamang sa figure ng likod ni Zhao Feng. Sa isang tiyak na sandali, naabutan ni Zhao Feng ang Demigod Withered Breath. Napakaganda ng eye bloodline mo. Tumingin si Demigod Withered Breath kay Zhao Feng na may bahagyang papuri. Sobrang pagpapahalaga sa akin ni Senior. Ginagamit na ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata mula nang tumapak siya sa landas ng liwanag. Ito ang dahilan kung bakit madali niyang naiwasan ang mga bola ng divine power na bumabagsak mula sa langit at naabutan ang Demigod Withered Breath. Huminto si Zhao Feng pagkatapos ng kaunti pa. Bumagal din ang bilis ng mga light sword na pumutok sa kanya. Dapat bawiin ko muna ang lakas ko. Umupo si Zhao Feng sa landas ng liwanag at kumuha ng maraming halamang gamot na nakabawi sa kanyang yuan qi at kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi sapat ang paghahanda ko. Dapat ay nadouble ko pa ang ilang 100 origin sacred honey. Umiling si Zhao Feng. Bukod sa pagtaas ng tsansa ng isang tao na makapasok sa Mystic Light Realm, ang 100 origin sacred honey ay nagpagaling din ng mga sugat ng isang tao at nakabawi kay yuan qi. Nakatulong din ito sa kaluluwa. Sa sandaling ito, isang bahagi na lang ng 100 origin sacred honey ang natitira ni Zhao Feng. Kung ginamit niya ito, hindi niya ito magagawang duplicate sa hinaharap. Naubos na ni Zhao Feng ang maraming enerhiya sa daan, at hinihigop pa rin ng landas ng liwanag ang Mystic Light Sacred Power sa kanyang katawan. Kung si Zhao Feng ay may malaking halaga ng 100 origin sacred honey, magagamit niya ito para mabilis na mabawi ang lahat ng enerhiyang naubos niya. Si Zhao Feng ay muling nagpatuloy pagkatapos magpahinga ng ilang sandali. Zhao Feng, sa sandaling maabot ko ang dulo ay ang sandaling mamatay ka. Malapit na ang boses ni Demigod Ferocity. Dahil nagpahinga sandali si Zhao Feng, naabutan ni Demigod Ferocity. Yan ay. Hindi pinansin ni Zhao Feng ang Demigod Ferocity at tumingin sa malayo. Sa isang tiyak na landas ng liwanag, ganap na binaliwala ng Sacred King Samsara ang mga gininto ang espada ng liwanag at pinahintulutan ang mga ito na tumagos sa kanyang katawan habang mabilis siyang tumakbo sa landas ng liwanag na may napakabilis na bilis. Alam ng mga may kaunting alam tungkol sa Sacred King Samsara na mayroon siyang Samsara Immortal Body, kaya walang silbi ang pagsubok na ito laban sa kanya. Kailangan lang niyang iwasan ang mga bola ng divine power na bumabagsak mula sa langit. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang kapangyarihan ay sapat na malakas, maaari pa nitong sirain ang Samsara Intent. Napagtanto din ni Zhao Feng na napakabilis ng Black Destruction Serpent Dragon. Katumbas ito ng mga nangungunang demigod ng parehong Lord Dynasties. Mukhang alam din ng Black Destruction Serpent Dragon kung saan mahuhulog ang mga bola ng divine power at madaling maiiwasan ang lahat ng panganib. Black Carp, hindi ka talaga natatakot sa kamatayan no? Ang Demigod Dragon Emperor, na nasa tabi ng Black Destruction Serpent Dragon, ay nagsalita. Mayroon ka pa bang mukha para sabihin iyon pagkatapos mabigang patayin ako ng 2 beses? Panunuyan ng Black Destruction Serpent Dragon. Tingnan natin kung saan ka tatakbo kapag nakarating na tayo sa dulo. Malamig na sumigaw si Demigod Dragon Emperor.
Sa sandaling ito, walang magawa ang Demigod Dragon Emperor sa Black Destruction Serpent Dragon, ngunit kapag naabot na nila ang finish, wala sa mga eksperto dito ang magpapaalis sa Black Destruction Serpent Dragon. Makikita natin. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpahayag ng isang mapanghamak na ekspresyon. Sa tulong ng Eye of Destiny at ng kanyang sariling kakayahan, naniwala ang Black Destruction Serpent Dragon na makakaligtas siya sa mga bitik ng dalawang Lord Dynasties at makakuha ng malaking kapalaran. Pinagmasdan ni Zhao Feng ang kanyang paligid. Hindi ko makita si Zhao Yufei. Nangangahulugan ito na si Zhao Yufei ay hindi sapat na mabilis at maaaring gumugugol ng mas maraming oras sa ilang mga pagsubok. Gayunpaman, makakadaan pa rin siya sa landas ng liwanag sa huli. Whoosh! Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang kumalat mula sa likod ni Zhao Feng habang mabilis siyang tumakbo sa landas ng liwanag. Umasa siya sa kanyang Lightning Wings Flying Technique at God Spiritual Eye para maiwasan ang panganib. Hindi nagtagal, muling itinapon ni Zhao Feng ang Demigod Ferocity. Habang parami ng parami ang mga eksperto na nagsimulang lumapit sa bola ng liwanag, ang distansya sa pagitan ng bawat landas ng liwanag ay naging mas maikli, at si Zhao Feng ay medyo higit sa 100 yarda ang layo mula sa Demigod Withered Breath. Sa kabutihang palad, ang lugar sa labas ng daanan ng liwanag ay may kakayahang harangan ang lahat ng kapangyarihan, kaya ang kapangyarihang nagmula sa Demigod Withered Breath ay hindi nakaapekto kay Zhao Feng. Mayroon pa ring 1,000 yarda bago matapos. Nakita ni Zhao Feng ang liwanag at napansin ang ilang istruktura sa loob nito. Gayunpaman, habang papalapit siya sa dulo, mas mahirap ang mga pagsubok. Sa isang tiyak na sandali, nakita ni Zhao Feng ang isang bola ng divine power na tumama sa isang hindi tao na demigod. Zhao Feng. Natigilan si Nan Gongsheng nang makita niya ang bilis ni Zhao Feng sa daan ng liwanag. Noong una ay gusto niyang maabot ang pagtatapos bago si Zhao Feng, ngunit sa hitsura nito, imposible na ito ngayon. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay kapantay ng pinakamataas na eksperto ng dalawang Lord Dynasties, at siya ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na kalahok sa landas na ito ng magaang pagsubok. Bukod kay Zhao Feng, mayroong Demigod Dragon Emperor, Demigod Dark Dragon, Demigod Withered Breath, Demigod Destruction, Black Destruction Serpent Dragon, at Sacred King Samsara. Para naman sa Demigod Dark Ocean mula sa Nine Darkness Palace, Demigod Floating Air, Demigod Ferocity, Demigod Scarlet Blood, at iba pang demigod mula sa ilan sa pinakamalakas na puwersa ay nasa likod nila. Ang pag-iral ni Zhao Feng ay halatang namumukod tangi at nagpalaki ng maraming atensyon. Lahat ng mga eksperto ng Dark Moon Lord Dynasty ay gustong patayin si Zhao Feng. Malapit na ako. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Nararamdaman din niya ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa mga di pantaong eksperto. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, halos lahat ng hindi tao ay nakatingin sa kanya, ngunit malinaw na wala siyang magagawa tungkol dito. Boom! Hindi mabilang na mga bolts ng pulang kidlat ang tumama patungo kay Zhao Feng sa landas ng liwanag. Ang pulang kidlat ay naglalaman ng nakakapasong elemento ng apoy at isang bungkos ng mga Dao of Destruction. Ito ang huling pagsubok sa landas ng liwanag. Whoosh! Hindi nang ahas si Zhao Feng na harapin ang kidlat na naglalaman ng mga batas ng pagkasira ng direkta, kaya ginamit niya ang Lightning Wings Flying Technique para umiwas habang naghahanda para sa huling pagsingil. King of Gods, Kabanata 11:02. Bigla ang pagpapakita ni Xin Wuang. Sa huling kritikal na yugtong ito, sinubukan ng lahat ng iba pang eksperto sa landas ng liwanag ang kanilang makakaya. Gumamit pa sila ng ilang hidden card at naghanda para sa huling bayad. Boom! Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon sa harapan ay nabalot ng patong ng apoy habang umaarangkada ito. Sugod! Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Weng! 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 Isang nakakatakot na pag-agos ng wind lightning ang lumitaw mula sa loob ng katawan ni Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng wind lightning ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at maaaring hamarang sa landas ng pulang ilaw ng liwanag. Ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Technique at naging isang bolt ng Escarlate gintong kidlat na tumalsik sa daanan ng liwanag at agad na nagtapon ng ilang demigod. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay ang pinakanababanat laban sa kidlat, at ginagamit din niya ang lahat ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang labanan ang pulang kidlat sa landas ng liwanag.
Pinaikot din ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye sa maximum habang ang kanyang figure ay kumikislap sa landas ng liwanag at iniiwasan ang mga bola ng Divine Power na bumabagsak mula sa langit. Habang papalapit siya sa higanteng bola ng liwanag sa unahan niya, mas naging siksik ang mga bola ng Divine Power. Ang bentahe ng mga eksperto na nagdadalubhasa sa bilis ay ipinakita dito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay dalubhasa sa mga batas ng destruction. Napakabilis. Ang taong iyon ay dalubhasa din sa mga batas ng pagkasira. Hindi napigilan ng grupong naniningil sa harapan. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Napatingin si Sacred King Samsara kay Zhao Fang nang may pagtataka. Divine Light of Destructions. Ang mga mata ni Demigod Destruction ay kumislap na may maliwanag na gintong liwanag na parang araw. Nagradiated ito ng nakakasilaw na liwanag at kapangyarihan ng pagkawasak na nagpayanig sa puso ng isang tao. Gayunpaman, ang pulang kidlat sa kanyang landas ng liwanag ay nakakatakot din. Boom! Ang gintong liwanag ay bumaril mula sa mga mata ni Demigod Destruction at nakipagsagupaan sa pulang kidlat sa unahan. Ang may-ari ng Eyes of Destruction ay gumamit ng ibang paraan kumpara sa ibang mga eksperto. Hindi siya nagpakadalubhasa sa bilis o depensa, sinira lang niya ang lahat ng kanyang dinadaanan. Gayunpaman, ginamit ni Demigod Destruction ang pamamaraang ito sa buong paraan, ibig sabihin ay ginamit niya ang maraming kapangyarihan ng kanyang Eye Bloodline. Nagresulta ito sa paghina ng Eyes of Destruction, kaya ang bilis ng kanyang pag-unlad ay mas mababa kaysa sa Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Fang. Gago ang itim na dragon at ang taong brat na iyon. Ang Demigod Destruction ay nagpahayag ng isang ayaw na ekspresyon. Ang Demigod Destruction, na napakahusay sa mga batas ng destruction, ay nalampasan ng Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Fang. Ito ay nagpagalit sa kanya ng labis. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umabant at dumaan sa gininto ang screen patungo sa higanteng bola ng liwanag. Ang figure ni Zhao Fang ay sumanib din sa bola ng liwanag mula sa kabilang panig. Hindi bale na naunang pumasok ang taong iyon. Ang pangunahing isyu ay ang Black Destruction Serpent Dragon. Kakaiba ang mga kinikilos ng bastos na iyon. Maaaring nakakuha ito ng isang uri ng suportang uri ng substandard God item sa God Corps. Masama talaga kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay makakakuha ng mas maraming kapalaran doon. Ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay hindi natuwa sa kung paano ang Black Destruction Serpent Dragon ang unang pumasok sa misteryosong bola ng liwanag. Weng! Ang tanawin sa harap ni Zhao Fang ay ganap na nagbago pagkatapos niyang dumaan sa screen ng puting liwanag. Lumitaw sa paningin ang mga natatanging istruktura, silid, palasyo, pavilion, palasyo, at iba pa. Ang lahat ng mga gusali ay nagkalat ng magulo sa buong langit at lupa. Halimbawa, mayroong isang malaking palasyo sa itaas ng Zhao Fang na nakaharap pababa, at maraming natatanging istruktura ang nasa loob ng palasyo. Iyan ang 9-star fallen metal. Biglang tumingin ang mga mata ni Zhao Fang sa ilang hagdan sa isang kwarto. Ang 9-star fallen metal ay isang maalamat na kayamanan na maaaring gamitin sa paggawa ng mga armas na may grade heaven. Tila, ang Great Gun Lord Dynasty ay mayroon lamang isang piraso na kasing laki ng isang braso. Gayunpaman, ang buong hagdanan na tinatitigan ni Zhao Fang ay gawa sa 9-star fallen metal. Ito ay magiging kasing laki ng maskuladong lalaki. Ganyan kamahal na material ang ginamit para sa ilang hagdan. Nang inig ang puso ni Zhao Fang habang sinisiyasat niya ang ibang mga lugar gamit ang kaliwang mata. Sa masusing inspection, nakita ni Zhao Fang na ang bawat brick at random na dekorasyon ay ginawa mula sa mahahalagang materyales na mas mahalaga pa kaysa sa 9-star fallen metal. Halimbawa, hindi man lang nakilala ni Zhao Fang ang mga pangunahing materyales na ginamit sa pagtatayo ng mga bahay at kastilyo, ngunit ang kakaibang aura at liwanag na nagmumula sa kanila ay nagpatunay na sila ay higit na mahalaga kaysa sa 9-star fallen metal. Kaya, ang liwanag mula sa ibabaw ng higanteng bola ng liwanag ay nagmumula sa mga gusaling ito. Bulalas ni Zhao Fang. Sa kanilang pagpunta dito, makikita lamang nila ang malabong mga balangkas ng kung ano ang nasa loob ng bola ng liwanag. Ang ningning ng liwanag ay nagmula sa mga gusaling ito. Meow-meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw sa mga balikat ni Zhao Fang, at ang mga itim na mata nito ay nagsimulang kumislap. Anumang palamuti dito ay isang walang katulad na kayamanan sa labas ng mundo.
Si Zhao Feng ay nakatayo doon sa ganap na pagkabigla, ngunit hindi nagtagal ay sumuko siya sa kanyang iniisip at kinalma ang kanyang sarili. Matapos maalala ang sitwasyon sa Exiyang Palace, alam ni Zhao Feng na, habang ang mga bagay na ito na nakita niya ay mukhang mahalaga, maaaring normal lang ang mga ito sa mata ng isang Diyos. Ang tunay na kayamanan ay tiyak na nakatago sa mas malalim na loob ng mga gusali. Aalis muna ako sa lugar na ito. Agad na sabi ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Ang Black Destruction Serpent Dragon at siya ang unang pumasok, ngunit ang iba pang mga eksperto ay darating sa lalong madaling panahon. Halos lahat ng mga di pantaong eksperto ay nakatutok kay Zhao Feng sa puntong ito. Hanggat nakilala nila si Zhao Feng, siguradong aatake sila sa kanya. Whoosh! Lumipad si Zhao Feng sa hindi mabilang na kakaibang mga gusali. Upang harapin ang mga potensyal na paparating na panganib, ginamit ni Zhao Feng ang Misty Spatial World at nag-iwan ng maraming spatial markang. Napakaraming gusali, at ang bawat isa ay dapat maglaman ng medyo malaking kapalaran. Nagsisimula ng maging malabo ang mga mata ni Zhao Feng. Nagiging mahalaga ang oras, at kailangan ni Zhao Feng na pumili ng mga gusaling naglalaman ng pinakamagandang kayamanan at kapalaran. Gayunpaman, napakaraming gusali, kaya hindi makapagpasya si Zhao Feng kung alin ang pipiliin. Ding! Ding! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghagis ng ilang lumang tansong barya sa hangin at itinuro sa isang tiyak na direksyon. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Zhao Feng ay tumingin din sa isang tiyak na direksyon, at ito ay ang parehong direksyon na pinangunahan ng paghula ng maliit na magnanakaw na pusa. Ano yan? May isang higanteng palasyo na gawa sa gininto ang puting material na napakalayo kay Zhao Feng. Ito ay sinaunang panahon, at ito ay may kahangahangang pakiramdam dito. Ang gininto ang puting palasyo ay malinaw na kristal at nagbigay ng maraming kulay na mga ilaw, kaya hindi makita kung ano ang nasa loob ng transparent na gusaling ito. Whoosh! Lumipad si Zhao Feng patungo sa gininto ang puting palasyong ito. Napakalakas ng aura ng divine power. Isang malakas na surge ng divine power aura ang dumaan sa lugar bago masyadong lumapit si Zhao Feng at pinigilan siyang lumapit. Ang kapalaran sa palasyong ito ay tiyak na hindi simple. Nanginginig ang puso ni Zhao Feng habang sinusubukan niyang lapitan ang gininto ang puting palasyong ito. Mayroong hindi mabilang na mga gusali sa sukat na ito. Si Zhao Feng ay gumugol ng ilang oras sa paglilipat-lipat, ngunit walang ibang gusali ang nagliliwanag ng ganoon kalakas na aura. Ito rin ang pinakamalaking gusaling nakita ni Zhao Feng sa ngayon. Hindi niya alam kung saang mga materyales iyon ginawa, ngunit hindi makapaniwala si Zhao Feng na walang kapalaran dito kahit na kailangan niyang magtaya ng kanyang buhay dito. Weng! Inactivate ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at umabant. Ang pasukan sa palasyo. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body ng buong lakas at lumapit sa pasukan sa gininto ang puting palasyo. Pagkatapos ng ilang oras at pagsisikap, nagawa ni Zhao Feng na maabot ito. Bam! Pinaikot ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan at inatake ang gininto ang puting pinto. Hindi magbubukas ang pinto. Bumagsak ang puso ni Zhao Feng. Sinubukan niya ang ilang iba pang mga pamamaraan, ngunit hindi rin ito gumana. Whoosh! Isang kulay dugong kristal na perlas ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Nag-circulate siya ng ilang bloodline na divine power mula dito at pinagsanib ito sa kanyang palad habang tinutulak niya ito patungo sa Golden White Giant Door. Gayunpaman, nanatiling hindi nababagabag ang pintuan ng palasyo. Walang anumang mga palatandaan ng reaksyon. Kahit divine power ay hindi gumagana. Medyo nadismaya si Zhao Feng. Bilang isa sa mga unang taong nakarating dito, nagkaroon siya ng kalamangan na hindi nakuha ng iba. Ang orihinal na akala ni Zhao Feng ay nakahanap na siya ng isang lugar na may malaking kapalaran, ngunit ang mga pinto ng palasyo ay mahigpit na nakasara, na nangangahulugang sinayang niya ang kanyang kalamangan dito. Ang kapalaran ay nakasalalay talaga sa swerte. Hindi nagtagal ay huminahon si Zhao Feng. Kahit na nakapasok siya, hindi iyon garantiya na makukuha niya talaga ang anumang kayamanan sa loob. Sa pagtingin lamang sa marilag na istruktura, madaling sabihin na ang mga pagsubok ay magiging mahirap. Ano kayang nasa loob nito? Naghanda si Zhao Feng na lisanin ang palasyong ito, ngunit gusto niyang makita kung ano ang nasa loob at kung ito ba ay isang uri ng kayamanan na lumalaban sa langit. Weng! Isang malabong gininto ang liwanag ang kumalat sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Ho! Nakita ni Zhao Feng ang aura at liwanag.
Ang kanyang paningin ay pumasok sa palasyo, ngunit hindi na ito nakapagpatuloy pagkatapos ng isang tiyak na distansya. Mukhang walang anumang mahalagang kayamanan dito. Labis na nagulat si Zhao Fang. Walang mga kakaibang item sa lahat. Mayroon lamang isang bola ng nakakatakot na divine power sa itaas ng gitna ng palasyo. Weng. Inikat ni Zhao Fang ang misteryosong gininto ang bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ng buong lakas, at isang mas malalim na alon ng gintong liwanag ang kumalat sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Zhao Fang ay nagsimulang tumingin sa bola ng divine power hanggang sa isang tiyak na punto, kung saan ang kanyang katawan ay nanginig at ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata. Ang figure ng isang tao. Hindi makapaniwala si Zhao Fang. May malabong figure ng tao sa gitna ng divine power ball sa palasyong ito. Paano naging posible iyon? Ang taong ito kaya ang may-ari ng bangkay ng Diyos. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis kay Zhao Fang habang nagsimula siyang mag-isip. Ang mga mata ng figure ng tao ay biglang bumukas nang malapit nang umalis si Zhao Fang. Zhao Fang. Isang malalim na boses ang narinig sa isipan ni Zhao Fang. Xin Wuang. Si Zhao Fang ay labis na nabigla at natulala. Siya ay lubos na pamilyar sa may-ari ng boses na ito, ngunit paanong ang figure ng tao sa gitna ng divine power ay si Xin Wuang? Biglang naalala ni Zhao Fang na unang lumitaw ang God Corpse dahil sa isang bagay na ginawa ni Xin Wuang. Mula noon, palaging iniisip ni Zhao Fang na si Xin Wuang ay napatay sa pamamagitan ng pagdagsa ng divine power mula sa ilalim ng lupa. Hindi niya inaasahan na nandito si Xin Wuang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Zhao Fang. Malamang si Xin Wuang ang lumakad sa landas ng liwanag na nakita niya kanina. Si Xin Wuang ay dumating dito ng mas maaga kaysa sa iba. Zhao Fang, walang gaanong oras. Ang bawat gusali dito ay kapalaran. Pumili ng isa sa iyong instinct. Ang boses ni Xin Wuang ay tumunog sa isip ni Zhao Fang. Isang figure ang lumitaw sa hindi kalayuan. Demigod Dark Dragon. Nanginig ang katawan ni Zhao Fang, at nanginginig ang kanyang anit. Demigod Dark Dragon, ang pinakamalakas na demigod ng mga hindi tao, ang Grand Elder ng Dark Capital Cult, ang isa na napabalitang may numero 1 Imperial Dao Bloodline, ay lumitaw. Palam. Walang oras si Zhao Fang para ipagpatuloy ang pakikipag-chat kay Xin Wuang. Kung siya ay nahuli ng Demigod Dark Dragon, hindi makakatakas si Zhao Fang kahit na mayroon siyang Misty Spatial World at ang God-Slaying Arrow. Whoosh! Ikinaway ni Zhao Fang ang Misty Spatial World at nawala sa gitna ng isang kidlat ng pilak. Malapit nang bumagsak ang kalamidad. Ito ay ilan lamang sa aking mga kabayaran sa inyong lahat. Humanap ka ng sarili mong kapalaran. Napabuntong hininga si Xin Wuang sa gininto ang puting palasyo pagkaalis ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1103. Competitive Mode. Sa tabi ng isang lumang pavilion. Weng. Whoosh. Sa isang kislap ng pilak, lumitaw ang mga figure ni Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw. Malapit na. Halos lahat ng demigods mula sa magkabilang Lord Dynasties ay pumasok na. Medyo naiinip si Zhao Fang. Kung makikilala niya ang mga demigod ng Great Gun Lord Dynasty, paprotektahan siya ng mga ito, hindi kasama ang demigod Dark Ocean syempre. Ngunit kung siya ay kasama ng mga demigod ng Great Gun Lord Dynasty, nangangahulugan din iyon na ang kanyang kapalaran ay bumaba ng husto. Pagkatapos ng lahat, kung kailangan nilang protektahan si Zhao Fang, tiyak na hindi nila ibibigay ang tunay na mahalagang kayamanan kay Zhao Fang. Dahil doon, nagpasya si Zhao Fang na magpatuloy sa pag-arte ng mag-isa. Marami na siyang naiwan na spatial marking, kaya hanggat nag-iingat siya, hindi ito dapat maging malaking problema. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Zhao Fang kung kailan niya nakilala si Xin Wuang kanina. Nabigla pa rin siya at hindi makapaniwala na ang tao sa loob ng gintong puting palasyo ay si Xin Wuang. Kasabay nito, nagsimulang isipin ni Zhao Fang ang sinabi ni Xin Wuang sa kanya. Zhao Fang, walang gaanong oras. Ang bawat gusali dito ay kapalaran. Pumili ng isa sa iyong instinct. Ang paraan ng kanyang pagbigkas nito ay nagbigay kay Zhao Fang ng impresyon na ang lahat ng kayamanan dito ay itinakda ni Xin Wuang. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing punto. Mayroong 2 puntos na nagpapataas ng atensyon ni Zhao Fang. Ang una ay sinabi ni Xin Wuang na walang gaanong oras. Ayon sa mga hula ni Zhao Fang,
ang kapalaran dito ay mananatili lamang sa isang tiyak na tagal ng panahon bago ito tumigil sa pag-iral, maging dahil sa ilang limitasyon sa panahon o iba pang dahilan. Ang pangalawang punto ay sinabi ni Xin Wuang na mayroong maraming kapalaran dito, ngunit sinabi niya kay Zhao Feng na pumili ng isa. Bakit sinabi ni Xin Wuang kay Zhao Feng na pumili lamang ng isang kapalaran dito kung napakarami? Isa lang ba ang kailangan niyang piliin? Maaaring may pisikal na limitasyon dito, at ang isang tao ay maaari lamang makapasok sa isang gusali at makakuha ng isang kapalaran. Nakarating si Zhao Feng sa konklusyong ito. Kung iyon ang kaso, maaaring maging masaya si Zhao Feng. Nilabanan niya ang tukso na pumasok sa anumang random na gusali pagkatapos makapasok. Sa halip, tumingin siya sa paligid at ginamit ang Misty Spatial World para mag-iwan ng spatial markings. Marahil ay nagsisinungaling si Xin Wuang, ngunit nagpa siya si Zhao Feng na makinig kung sakali. Naisip din ni Zhao Feng ang katotohanan na si Xin Wuang ay nasa gininto ang puting palasyo. Nangangahulugan ba iyon na ang palasyo ay kayamanan ni Xin Wuang? Binuksan ni Zhao Feng ang espiritual na mata ng Diyos at siniyasat ang kanyang paligid. Kung makapasok lang ako sa isang gusali, hindi ako makakapili ng masama. Sabi ni Zhao Feng sa isang mapagpasyang tono. Weng. Isang mahinang alon ng gininto ang liwanag ang kumalat sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Kahit anong gusali na masisilayan niya ay tuluyan na niyang hindi pinansin. Whoosh! Maingat na lumipad si Zhao Feng sa mga natatanging istruktura at siniyasat ang mga gusali sa paligid niya. Sa isang tiyak na sandali, nakita ni Zhao Feng ang isang demigod mula sa Dark Capital Cult sa loob ng isang maliit na silid na gawa sa kahoy. Kinuha ng demigod na ito ang halos lahat ng kanyang makakaya pagkatapos makapasok sa maliit na silid na ito, ngunit nang subukan niyang umalis, ang kanyang katawan ay pinaalis ng malakas na pag-agos ng mga spatial law at nawala. Tulad ng naisip ko, ang isang tao ay makakakuha lamang ng isang kapalaran. Si Zhao Feng ay nakaramdam na naman ng sobrang swerte. Ayon sa nangyari sa landas ng liwanag, nahulaan ni Zhao Feng na ang demigod na ito ay dapat na puwersahang pinaalis sa ibang bahagi ng bangkay ng Diyos. Labis din siyang curious kung paano nalaman ni Xin Wuang na mangyayari ito. Ding! Ding! Inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga lumang barya sa mga paa nito at nagsimulang mag-divine. Meow meow. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito at itinuro sa isang tiyak na direksyon para kay Zhao Feng. Sige, maniniwala ako sa'yo. Nagtiwala si Zhao Feng sa mga kakayahan sa panghuhula ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakaturo na sa direksyon ng gininto ang puting palasyo, kaya malinaw na alam nito kung paano mahahanap ang magagandang bagay. Whoosh! Dahan-daang lumipad si Zhao Feng sa direksyon na itinuro ng maliit na pas ang magnanakaw. Nakita niya ang demigod Scarlet Blood mula sa Tai family sa daan, ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Zhao Feng at nagpatuloy lamang sa pagdalaw pagkatapos niyang umalis. Mukhang walang kakaibang mga gusali sa paligid. Bulong ni Zhao Feng pagkatapos lumipad ng ilang sandali, ngunit bigla niyang pinigilan ang kanyang mga yapak. Yung clock tower. Dama po ang mga mata ni Zhao Feng sa isang malaking clock tower. Ang tore ng orasan na ito ay berde, at bagaman hindi ito may kukumpara sa Mar-Angel na gininto ang puting palasyo, namumukod tangi ito sa iba pang mga gusaling naruroon. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit ang clock tower na ito ay nakakuha ng atensyon ni Zhao Feng ay dahil ang kanyang paningin ay hindi nakakakita sa clock tower. Weng! Pinaikot ni Zhao Feng ang transparency ability ng kanyang kaliwang mata hanggang sa maximum ngunit nakakakita lang siya sa labas ng clock tower. Ang orasan na ito ay tiyak na hindi simple. Ang istruktura nito ay tila may kaugnayan din sa Heaven's Legacy Race. Sabi ni Zhao Feng sa tiyak na tono. Lumapit si Zhao Feng sa tore ng orasan at naghanda upang siyasatin ito mula sa mas malapit na distansya, ngunit isang figure ang lumabas mula sa kabilang bahagi ng tore ng orasan sa sandaling ito. Zhao Feng. Ang ekspresyon ng higanteng di-tao na figure ay naging sorpresa at pananabik. Sinisiyasat din ni Demigod Ferocity ang tore ng orasan na ito. Ang tore ng orasan na ito ay lubhang kakaiba at hinarangan pa ang kanyang divine sense. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya agad naramdaman na si Zhao Feng ay nasa kabilang bahagi ng clock tower. Demigod Ferocity. Nanginginig ang boses ni Zhao Feng. Ang kanyang transparency ability ay hindi makita sa clock tower, at ang kanyang divine sense ay naharang din,
kaya hindi rin naramdaman ni Zhao Feng ang demigod ferocity sa kabilang panig ng clock tower. Masyadong malapit ang distansya. Hindi ko magagamit ang Misty Spatial World sa oras. Tumibok ang puso ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang matinding panganib sa buhay at kamatayan. Magagamit lang ang Misty Spatial World kapag stable ang space. Ang Misty Spatial World ay hindi isang instant teleport, nangangailangan ito ng kalahating hininga ng oras. Sa kalahating hininga, maaaring patayin ng demigod ferocity si Zhao Feng ng ilang dosenang beses sa ganoong kalayuan. Ito lang ang magagawa ko. Pinangunahan ni Zhao Feng ang maliit na pasang magnanakaw at pumasok sa bukas na tore ng orasan. Nang pumasok si Zhao Feng sa tore ng orasan, agad na nagsimulang magsara ang pinto sa tore ng orasan. Hahaha, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Humagalpak ng tawa si Demigod Ferocity habang siya ay naging isang bahid ng liwanag at pumasok sa mga nakasarang gaps ng pinto. Hindi niya akalain na napakaswerte niya at mahahanap niya ang taong gusto niyang patayin ng ganoon kabilis. Kalokohan, pumasok na rin siya. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay nagbago sa pagkagulat. Noong una ay inakala niya na kapag nakapasok na siya sa tore ng orasan, agad itong magsasara at hindi napapasukin ng iba, tulad ng gintong puting palasyo. Nang si Xin Huang ay nasa loob ng palasyo, hindi makapasok si Zhao Feng kahit na ano. Sa hitsura nito, nagkamali si Zhao Feng. Binilisan ni Zhao Feng ang mga hakbang ng tore ng orasan. Nakita niya ang maraming kayamanan sa daan, ngunit wala siyang oras upang kunin ang mga ito. Whoosh! Isang maitim na pilak na busog at isang madilim na gintong arrow ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Feng. Agad na binawi ni Zhao Feng ang bowstring at inilabas ang isang replica na God-slaying arrow. Bang! Whoosh! Ang imahe ng isang higanteng dark golden arrow ay bumaril pababa sa himpapawid habang ito ay nagpakawala ng isang nakakatakot na madilim na gininto ang bagyo ng kapangyarihan. Gusto mo bang saktan ako nito? Isang nakakatakot na ngiti ang ipinakita ni Demigod Ferocity. Mula sa kanyang pananaw, hindi makakatakas si Zhao Feng kahit na mayroon siyang mga pakpak. Hindi pa huli ang lahat para maghanap ng kapalaran pagkatapos patayin si Zhao Feng. Shua! Isang maitim na pula na gate-gate na higanteng palakol ang lumitaw sa kamay ni Demigod Ferocity, at ang divine power ay lumundag habang hawak ni Demigod Ferocity ang sandata sa kanyang harapan. Boom! Ang isang bagyo ng pagkawasak ay agad na sumabog, ngunit ang mga bagay sa loob ng tore ng orasan ay nanatiling hindi nasaktan. Mamatay ka na! Ang Demigod Ferocity ay umungal sa pagtawa at nilaslas gamit ang punit-punit na higanteng palakol, na nagpakawala ng isang alon ng madilim na pulang ilaw. Whoosh! 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 Mabilis na nagtago si Zhao Feng sa likod ng isang puting poste. Boom! Ang pag-atake ni Demigod Ferocity ay naharang ng puting poste sa harap ni Zhao Feng. Kahit isang kalmo ay hindi naiwan. Munting pas ang magnanakaw. Sa mapanganib na sitwasyong ito, maaari lamang humingi ng tulong si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw dahil alam niyang may divine weapon ang maliit na pas ang magnanakaw. Kung ang maliit na pas ang magnanakaw ay magagamit ang divine weapon na ito, hindi magiging problema ang matinding pinsala sa Demigod Ferocity, at hanggat maaari niyang masaktan ng husto ang Demigod Ferocity, magkakaroon ng pagkakataon si Zhao Feng na huminga at umalis kasama ang Misty Spatial na mundo. Meow meow. Umiling ang munting pas ang magnanakaw at sumenyas na hindi pa rin ito magagamit ang kapangyarihan ng divine weapon. Naging pangit ang ekspresyon ni Zhao Feng, ngunit alam niya na ang mga kinakailangan sa paggamit ng divine weapon ay napakahigpit. Una, ang divine weapon ay nangangailangan ng isang may-ari, at sa sandaling nakilala nito ang isang may-ari, walang ibang makakagamit nito maliban kung ang nakatatak na layunin ng may-ari ay nawasak. Pangalawa, ang mga divine weapon ay nangangailangan ng oras upang aktibo ang kanilang kapangyarihan. Panghuli, ang mga divine weapon ay nangangailangan ng purong divine power. Kailangan ko ba talagang gamitin ang God-slaying arrow? Talagang ayaw ni Zhao Feng na gawin iyon. Hindi siya kumpiyansa na kaya niyang patayin ang Demigod Ferocity kahit na ginamit niya ang totoong God-slaying arrow. Sa puntong iyon, kailangan pa niyang umalis kasama ang Misty Spatial World. Ibig sabihin ay kailangan niyang ibigay ang lahat ng kayamanan dito bukod pa sa pagkawala ng mismong God-slaying arrow. Kailan ka makakapagtago ngayon? Si Demigod Ferocity ay may mapanuksong ngiti habang nilapitan niya si Zhao Feng. Whoosh! Whoosh!
Dalawang figure ang lumipad sa higanteng tore ng orasan. Sa wakas ay dumating si Zhao Fang sa tuktok ng tore. Ito ay, tumigil ang ekspresyon ni Zhao Fang. Mayroon lamang metalikong stand sa pinakamataas na palapag ng clock tower. Isang hugis tatsulok na itim na piraso ng metal na may hindi mabilang na berdeng ilaw ang lumutang sa itaas ng metalikong stand. Ito dapat ang pinakamahalagang kayamanan sa tore ng orasan. Hindi alam ni Zhao Fang kung ano iyon, ngunit marami siyang masasabi. Kalokohan, kailangan kong kumuha ng kahit ano. Inabot ni Zhao Fang ang tatsulok sa metalikong stand habang naghahanda na kunin ang God-slaying arrow. Hindi bababasa, kailangan ni Zhao Fang na kumuha ng isang bagay bago umalis kasama ang Misty Spatial World. Gayunpaman, nang dumampi ang kanyang palad sa tatsulok na itim na piraso ng metal, isang makinang na sinag ng berdeng ilaw ang bumaril. Ang berdeng ilaw ay naghugas sa lahat, at isang malamig na mekanikal na boses ang tumunog mula sa gitna ng tatsulok na itim na metal. Nakakita ng dalawang buhay na nilalang sa malapit. Pagbubukas ng mode ng kompetisyon. Ano ang nangyayari? Ang demigod Ferocity ay nagpahayag ng isang pagpapahayag ng takot nang maramdaman niya ang nakakatakot na banal na aura na ito. Ang berdeng ilaw ay nawala, at sina Zhao Fang at demigod Ferocity ay lumitaw sa ibang dimensyon. Walang anuman sa langit, at ang lupa ay sementado ng metal. Maraming kakaibang metal na gusali sa di kalayuan. Si Zhao Fang at demigod Ferocity ay nakatayo sa isang berdeng metal board na ilang daang yarda ang haba. Sa pinakasentro ng metal board ay isang metalikong stand, at isang tatsulok na itim na piraso ng metal ang lumutang sa itaas nito. Bukas na ngayon ang competitive mode. Ang mananalo lamang ang may karapatang subukang makilala sila ng Divine Weapon bilang may-ari nito. King of Gods, Kabanata 1104. Mechanical Robot. Si Zhao Fang at demigod Ferocity ay nakatayo sa isang berdeng metal board na ilang daang yarda ang haba. Sa pinakasentro ng metal board ay isang metalikong stand, at isang tatsulok na itim na piraso ng metal ang lumutang sa itaas nito. Bukas na ngayon ang competitive mode. Ang mananalo lamang ang may karapatang subukang makilala sila ng Divine Weapon bilang may-ari nito. Isang mekanikal na boses ang tumunog mula sa hugis tatsulok na piraso ng metal. Divine Weapon. Nanginginig ang puso ni demigod Ferocity habang nakatitig sa lumulutang na piraso ng metal sa metalikong stand. Kahit si Zhao Fang ay nakalimutan ang panganib na nasa kanya sa sandaling ito. Bagamat hindi niya masabi kung anong uri ng Divine Weapon ito, ang isang Divine Weapon ay tiyak na magkakaroon ng sariling natatanging katangian. Kahit na ito ay ganap na walang kabuluhan, hindi ito isang bagay na maaaring ihambing sa mga sandata na nasa antas ng langit. Hahaha, ang swerte ko. Mapapatay kita at makakuha ng isang Divine Weapon sa parehong oras. Ang demigod Ferocity ay nagsimulang umungol sa pagtawa. Mula sa kanyang pananaw, ang Divine Weapon na ito ay nakatakdang maging kanya. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng competitive mode, ang tsansa na manalo si Zhao Fang ay talagang mas mababa. Simulan ang pagtuklas. Dalawang transparent na gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa metalikong stand at tumama kina Zhao Fang at demigod Ferocity. Soul Intent, Mystic Light Sacred Power, at Physical Defense ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Makapangyarihang dugo. Fire Elemental Bloodline, at isang hindi kilalang Eye Bloodline. Isang mekanikal na boses ang tumunog. Tumigil ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi niya akalain na masusukat ng metalikong stand na ito ang lakas niya ng tumpak. Sa kabilang panig, ang ekspresyon ni demigod Ferocity ay naging gulat. Talagang nalampasan ng lakas ni Zhao Fang ang iba pang may kaparehong kultibasyon, ngunit hindi inisip ni demigod Ferocity na ang tatlong nabanggit na aspeto ni Zhao Fang ay umabot na sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Ang Mystic Light Sacred Power at Soul Intent ay parehong nasa pinakamataas na ranggo ng Sacred King. Medyo mas malakas na pisikal na depensa, at may mataas na ranggo na bloodline. May Divine Power. Itinuturing na mababang klaseng demigod. Kung ikukumpara kay Zhao Fang, ang resulta ng demigod Ferocity ay ganap na kakilakilabot at ginawa pa nitong ikinahiya ni demigod Ferocity ang kanyang sarili. Sa sumunod na sandali, tatlong surge ng hindi kilalang green matter ang lumitaw sa bawat gilid ng green metal board sa harap ni Zhao Fang at demigod Ferocity sa kabuoang anim. Ang hindi kilalang berdeng bagay ay naging tatlong mekanikal na robot na hugis tao.
Mayroon na ngayong tatlong mekanikal na robot sa unahan ni Zhao Fang. Ang una ay direkta sa harap niya, ang pangalawa ay nasa pagitan niya at ng Divine Weapon, at ang huli ay malapit sa Divine Weapon. Ang unang makakatalo sa tatlong mekanikal na robot nang hindi gumagamit ng anumang tulong sa labas ay ang mananalo. Isang boses ang tumunog mula sa metalikong stand. Siniyasat ni Zhao Fang ang unang mechanical robot sa kanyang harapan. Ang Soul Intent, Mystic Light Sacred Power, at Physical Defense ng mechanical robot na ito ay umabot na sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, at mayroon itong malakas na eye bloodline. Sa kabuuan, ang mechanical na robot sa harap ni Zhao Fang ay may kaparehong lakas ng Zhao Fang. Sa kabilang panig, ang tatlong mechanical na robot sa harap ni Demigod Ferocity ay may halos parehong lakas din sa kanya. Anong klaseng kababalaghang pagsubok ito? Ang Demigod Ferocity ay sumumpa. Napakahirap talunin ang tatlong eksperto ng parehong paglilinang. Tiyak na hindi ito magagawa ng mga normal na tao. Sa sandaling ito, ang mekanikal na robot sa harap ni Zhao Fang ay gumamit ng malalim na pamamaraan ng paggalaw at nagsimulang lumapit kay Zhao Fang. Sa hitsura nito, kailangan lang nating talunin ang tatlong mekanikal na robot, hindi labanan ang mga ito ng sabay-sabay. Sa tatlong mekanikal na robot, tanging ang mekanikal na robot na malapit kay Zhao Fang ang nagsimulang gumalaw. Hanggat matatalo ni Zhao Fang ang kanyang tatlong mekanikal na robot ng mas mabilis kaysa sa Demigod Ferocity, siya ang mananalo. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Zhao Fang ang katotohanan na hindi na siya na-duplicate pa ng mga God-slaying arrow. Kung gumamit siya ng ilang replica na God-slaying arrows, madali niyang matatalo ang tatlong mekanikal na robot na ito, ngunit ngayon, wala na siyang replica na natitira sa God-slaying arrows. Gayunpaman, kahit na maaaring mabilis niyang talunin ang tatlong mekanikal na robot gamit ang God-slaying arrows, sinabi ng metalikong stand. Ang mananalo lang ang may karapatang subukang kilalanin sila ng Divine Weapon bilang may-ari nito. Malaking kawalan kung gagamitin ni Zhao Fang ang God-slaying arrows at hindi siya nakilala ng Divine Weapon bilang may-ari nito. Weng. Agad na pinaandar ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at pinakawalan ang kapangyarihan ng kanyang Little World Projection. Boom! May probang attitude si Zhao Fang sa unang palitan, kaya napaatras siya ng ilang hakbang ng mechanical robot. Ang lakas ng mechanical na robot ay pareho sa akin kapag ako ay nasa tuktok ko. Pagtatapos ni Zhao Fang. Bilang karagdagan, ang mga batas ng dimensyong ito ay lubhang kakaiba. Hindi nagawang ipatawag ni Zhao Fang ang mga layunin ng langit at lupa dito. Ang labanan sa mekanikal na robot ay hindi talaga nagdulot ng malaking pinsala. Ito ay pinigilan sa pinakamababa. Kung papatayin ko muna si Zhao Fang, ako lang ang mananalo. Biglang may naisip si Demigod Ferocity at lumipad patungo kay Zhao Fang, ngunit nang malagpasan niya ang ulo ng pangalawang mechanical robot, biglang kumislap ang mga mata ng pangalawang mechanical robot at inatake nito si Demigod Ferocity. Ano ang nangyayari? Nagsimulang magpanik si Demigod Ferocity. Sa hitsura nito, kung susubukan niyang lumipad papunta sa gilid ni Zhao Fang, lahat ng tatlong mechanical na robot ay aatake sa kanya ng sabay-sabay. Agad na lumipad si Demigod Ferocity pabalik sa kanyang kinaroroonan, at ang pangalawang mekanikal na robot ay bumalik sa kanyang pwesto nang mamatay ang liwanag sa mga mata nito. Kinailangan ni Demigod Ferocity na labanan ang unang mekanikal na robot. Sa kabilang panig ay nakita ni Zhao Fang ang lahat ng ito. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Power of Wind Lightning at itinulak ang isang Escarlate gintong palad ng kidlat. Gumamit din ang mechanical robot ng Heaven Tier skill at nagpaputok ng Escarlate pulang apoy. Boom! Sa pagkakataong ito, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang buong kapangyarihan at kapantay ng mechanical robot. Hindi matatalo ng mga normal na pamamaraan ang mechanical na robot. Naging malungkot ang mga mata ni Zhao Fang. Napagtanto din ni Demigod Ferocity ang problemang ito. Ang kakayahan ng mga mechanical na robot na ito ay kapareho ng sa kanila. Higit pa rito, sila ay mas matalino kaysa sa mga normal na tao. Ang mga kakayahan nila sa pagtatasa ng labanan ay mas tumpak. Ang kulang na lang sa kanila ay hidden cards at killing moves. Minamaliit mo ang aking eye bloodline. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang. Bagamat ang mechanical robot na nasa harap niya ay mayroon ding soul intent at isang kakaibang eye bloodline, hindi naniniwala si Zhao Fang na ang mga mata ng mechanical robot na ito ay may kukumpara sa kanyang God's spiritual eye.
Forbidden Illusion Lost World. Unang ginamit ni Zhao Fang ang kanyang pinakamalakas na diskarte sa ilusyon upang subukan ito. Whoosh! Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging walang katapusang purple and gold maze na lubhang kaakit-akit. Ang mekanikal na robot sa tapat niya ay nagpalipat-lipat din ng kapangyarihan nito sa eye bloodline at gumamit ng illusion technique. Nagsagupaan ang dalawang hindi nakikitang pinagmumulan ng mental energy. Sa sumunod na sandali, natalo ng mental energy illusion technique ni Zhao Fang ang illusion technique ng mechanical robot. Tagumpay. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay naging kagalakan. Ang kapangyarihan ng eye bloodline ng mechanical robot ay maaaring may rank sa pinakamataas na 20 Imperial Dao bloodlines, ngunit imposibleng may kumpara ito sa God's spiritual eye ni Zhao Fang. Matapos maapektuhan ng illusion technique ni Zhao Fang, ang mechanical na robot ay nagsimulang humina. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Muling ginamit ni Zhao Fang ang makapangyarihang palm technique, at dumapo ito sa mechanical robot. Gayunpaman, ang pisikal na depensa ng mechanical na robot na ito ay katumbas ng kay Zhao Fang, kaya ang palad ni Zhao Fang ay hindi gumawa ng anumang kritikal na pinsala dito. Sa katunayan, gin-icing ng palad ang mechanical na robot mula sa ilusyon ni Zhao Fang. Illusion Soul Blast. Gumamit si Zhao Fang ng small range illusion technique habang umaarangkada siya at itinulak ang ilang mga eskarlate gintong palad. Boom! Pang! Ang unang mechanical robot ay natalo ni Zhao Fang. Ang mga mata ng pangalawang mechanical na robot sa di-kalayuan ay nagsimulang kumikinang habang nagsimula itong magningning ng isang malakas na puwersa. Halika! Si Zhao Fang ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan habang siya ay umaandar patungo sa pangalawang mechanical na robot. Ginamit niya ang parehong paraan, isang simpleng pamamaraan ng ilusyon sa simula pa lang. Ang makinang robot na ito ay tila may mas malakas na panlaban sa mga ilusyon. Labis na nagulat si Zhao Fang. Hindi kaya, dahil ang unang mekanikal na robot ay natalo sa mga ilusyon, ang mekanikal na robot sa pagkakataong ito ay may mas malakas na pagtutol. Hulaan ni Zhao Fang sa kanyang puso. Sa kabilang panig, nagsimulang mawalan ng pasensya si Demigod Ferocity matapos makitang natalo ni Zhao Fang ang unang mechanical robot ng napakabilis. Kalokohan. Ang Demigod Ferocity ay nagsiwalat ng isang mabangis na hitsura habang ang isang umuusok na kulay dugo na kristal na tableta ay lumitaw sa kanyang kamay. Isa ito sa mga nakatagong card na inihanda niya para sa paglalakbay na ito sa bangkay ng Diyos, ang Blood Fuming Frenzy Demonic Pill. Maaari nitong mapataas ang lahat ng aspeto ng Demigod Ferocity, at nagdulot ito ng matinding puwersa sa kanyang sacred power, na ginagawa itong mas nakamamatay. Boom! Ang aura ni Demigod Ferocity ay ganap na nagbago pagkatapos kumain ng tabletang ito. Isang maitim na pulang aura na nagpasindek sa puso ng isang tao na kumalat sa kanyang katawan. Kapag ang isa ay tumingin sa malayo, siya ay tila isang demonic god mula sa impyerno. Patayin. Nagsimulang maglaslas si Demigod Ferocity gamit ang kanyang sandata habang ginagamit niya ang Skyfear Slash pagkatapos kumain ng Blood Fuming Frenzy Demonic Pill. Boom! Weng! Ang higanteng madilim na pulang alon ng liwanag ay dumaloy sa lahat at durog patungo sa mekanikal na robot. Nagawa itong harangin ng mechanical robot sa harap ni Demigod Ferocity bago tuluyang natalo. Ngayon, pangalawa. Ang ekspresyon ni Demigod Ferocity ay napuno ng pagkabaliw at sakit habang sinisingil niya ang pangalawang mekanikal na robot. Bagamat napakalakas ngayon ng battle power ni Demigod Ferocity at malinaw pa rin ang karamihan sa kanyang kamalayan, alam niyang hindi magtatagal ang estadong ito, kaya kailangan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Alam ni Zhao Fang na hindi na niya kayang itago pa ang mga bagay pagkatapos makita ang Demigod Ferocity na nagsisikap ng husto. Mental Energy Spike. Wind Lightning Eye Flame. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang pinakamalakas na nakakasakit na diskarte sa Eye Bloodline laban sa mekanikal na robot sa kanyang harapan. Gumamit din ang mekanikal na robot na ito ng mga nakakasakit na diskarte na nakabatay sa kaluluwa laban kay Zhao Fang, ngunit dahil si Zhao Fang ay mayroong God's spiritual eye, napakalakas ng kanyang panlaban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Kaya, hindi siya naapektuhan. Tribulation Lightning Eye Flame. Ipinakalat ni Zhao Fang ang ilan sa kanyang mga simbolo ng God Tribulation Lightning habang ginagamit niya ang kanyang teknik. Isang bola ng nasusunog na simbolo ng God Tribulation Lightning ang sumabog sa mukha ng mechanical robot na may mapangwasak na aura.
Bam! Sinuntok ni Zhao Feng at pinalipad ang mechanical robot. Kasabay nito, pinatay din ni Demigod Ferocity ang kanyang pangalawang mechanical robot, at sabay-sabay silang naningil sa ikatlong mechanical robot. Boom! Bam! Napagtanto ni Zhao Feng na ang makinang robot na ito ay may isang tiyak na halaga ng katatagan laban sa kanyang mga ilusyon at sa kanyang nakakasakit na mga diskarte sa I-Bloodline. Ang lakas ng mekanikal na robot na ito ay malamang nakatumbas ng Sacred King Greenlight. Sinuri ni Zhao Feng. Ang Sacred King Greenlight ay itinuturing na isang middle tier na Sacred King. Mas malakas siya kaysa sa normal na Sacred Kings ngunit hindi kasing lakas ng Sacred King Feather Spirit o Sacred King Dark Screen. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay ilang dosenang yarda lamang ang layo mula sa larangan ng digmaan ng Demigod Ferocity. Kung hindi dahil sa dimensyong ito na pumipigil sa lahat ng kapangyarihan, malamang na hindi mapipigilan ni Zhao Feng ang mga shockwaves mula sa labanan ni Demigod Ferocity. Ang Blood Fuming Frenzy Demonic Pill ay hindi magtatagal, ngunit ang lakas ng mekanikal na robot ay nagiging mas malakas. Alam na alam ni Demigod Ferocity ang sitwasyon. Kung ganoon, papatayin muna kita. Ang Demigod Ferocity ay nagpahayag ng isang nakamamatay na ekspresyon. Natalo na niya ang dalawa sa mga mekanikal na robot, kaya hindi na niya kailangang matakot sa pag-atake ng mga ito sa kanya ng sabay-sabay. Mula sa pananaw ni Demigod Ferocity, ang pagpatay kay Zhao Feng ay hindi magiging napakahirap. Sa pag-iisip hanggang doon, kinuha ni Demigod Ferocity ang mga pag-atake mula sa ikatlong mekanikal na robot at nilapitan si Zhao Feng gamit ang kanyang sandata, malapit nang magpakawala ng sunod-sunod na pag-atake laban kay Zhao Feng.